Okay, pag-usapan natin yung tungkol kay Senador Marcoleta. Nagsalita na po si Planet of the Apes, Boying Rimulya, na ombudsman. Pero usapan natin, bago na pala si Boying Rimulya maging ombudsman, alam na namin kung bakit siya nalipat sa ombudsman. Kasi dati yung Secretary of Justice inilipat sa ombudsman. Dahil galawang bangag eh. Galawang bangag eh. Oh. Kaya alam na namin kung ano mangyayari. Ngayon, ipinalit naman si Soto bilang Senate President at ang Blue Ribbon Committee si Pinky Lacson. Si Sotong namuti na yung buhok sa Senado, nagpayaman na hanggang ngayon, sakim sa kapangyarihan. Bakit? Bakit siya naging Senate President? Kung sakali man na mawala si BBM, alam mo kung ano mangyayari? Si Soto ang papalit. Kung hindi si Soto, si Martin Romualdez. Planado yan. Alam na namin ang galawan, mga kabobo. Sabihin nyo sa aking mali ako. Alam na namin yan. Kaya nga mga kabobo, magpakabobo tayo para hindi natin alam yan. Ngayon, bakit nila gustong ipakulong si Marcoleta? Para hindi na makaputak, hindi na makapagsalita. Ngayon, ang tanong, totoo ba yung yung tawag doon, plunder? Hindi. Kasi ang kinaso sa kanyang plunder ay pandarambong. No bail. Hindi ka pwedeng makapagpiyansa. Pag hindi ka nakapagpiyansa, mananatili ka sa kulungan. Bilang isang senador, wala kang magagawa pag nakakulong ka. Ngayon, ang nangyari, ipinasok yung plunder sa hindi naman sa kaban ng bayan nagnakaw yung si Marcoleta. Bakit? Donation yun sa campaign period niya, 72 million. Paano naging plunder yun? Galing yun sa individual, sa private netizen na nag-donate. Bakit mo ilalagay sa kaban? Di ba? Nakita nyo yung utak ni Boying Rimulya? Utak hayop, utak unggoy. Napansin nyo? Nag-donate yung tao para dun sa campaign period. Ngayon kinasuhan, pati yung nag-donate, kinasuhan na rin. Ngayon, ang kaso, plunder, saan ba galing yung pera? Sa kabamba ng bayan? Si Raulo rin din to si Boying Rimulya, no? Hindi ko alam kung bangag din to, no? O ugaling hayop. Ombudsman ka, abogado ka, hindi mo alam? Ay, bendalo. Tama, binabaluktot niya yung batas. Madali nga naman kasi nasa yung kapangyarihan eh. Binigyan kang authorize ng bangag mong presidente. Apakasakit. Isipin mo, sa halip na tulungan mo yung mga bumoto sa'yo, BBM, sinisikil mo pa. Inaapi mo pa. At ang binusog mo yung mga buhaya sa Senado at saka sa Kongreso. Matindi ka talaga, hindi ka na makapag-isip, BBM, na matino. Napakasama mo. Masama ka sa lahat ng masamang nakilala ko. Presidente ka, di minamaneho mo yung buong Pilipinas. O baka sabihin nyo, paninira. South Korea nga papautangin tayo hinurong na. Dahil alam nilang kurap ang Pilipino, dahil ang presidente natin number 1 sa kurap. Ano pa? May grade tayo. Number 1 kurap, number 3. Mali nga yung grade natin, dapat number 1 tayo. Kaya ang paalala ko lang,
mga kabobo, wag sanang may masamang mangyari kay Marcoleta. Wag sanang may mangyari kay Marcoleta. Makikita nyo ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Buong Pilipinas dadalhin dito ang puwersa sa kamay nilaan. Tandaan nyo yan. Kaya, ikulong nyo lang. Pero wag magsisimula sa gobyerno natin yung pagdanak ng dugo katulad nung dating ginawa ng tatay niya. Bakit? Tandaan nyo, makikialam ang Amerika. Pag tao laban sa gobyerno na ang nangyayari. Hindi kami natatakot. Bakit? Katotohanan hawak namin eh. Kakampi namin ng Diyos. Hindi kami natatakot. Dahil ang alam lang namin, ilabas ang katotohanan. Bendalo. Yan ang nangyayari sa buong bansa natin. Nakita mo? Wala nang investor, bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Totoo. Ang gusto ng gobyerno natin, puro ayuda. Bakit? Bakit ba uso ngayon ng ayuda? Andun ang korupsyon eh. Diba? Nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee tungkol sa matutukoy na yung mga malalaking isda eh. Gusto nila unahin yung lindol. Dun sa nagpasa pa ng resolution. Kaplastikan yan. BBM. Mga Gatchalian, tsaka Soto. Anak ng pating meron naman ahensya ng gobyerno. Andyan ang dami nating ahensya ng gobyerno. DSWD. Andyan. Kailangan mong ipasa para para malimutan ng tao. Mali kayo. Tandaan nyo yan, mga pinaggagawaan nyo sa amin. Ngayon, lalo na sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Marcos, Senado, Kongreso. Sa 28, matitikman nyo ang pait ng aming paghihiganti sa inyo. Sige mga kabobo, antabayanan natin ang rally kung anong mangyayari.